Magkano nga ba yung nagastos namin nung pumunta kami dito sa Tabuk, Saudi Arabia? Last Eid holiday, nagbook ako dito sa Red Sea Tours, isang travel agency company dito sa Jeddah. Meron silang mga ino-offer na tours outside Jeddah. So, gininab ko yung opportunity na to para makabalik kami ulit sa Tabuk. Kasi since 2021 pa nung pumunta kami doon, nakita ko lang yung post nila doon sa Facebook and then nag-inquire ako. Legit naman sila kasi pangalawang beses na namin itong masubukan. Ang meet-up point namin is sa Haifa Mall, alas 6 ng gabi yung departure namin. Hindi pa nga kami umaalis sa Haifa Mall, nagbigay na sila ng gloves tapos itong roasted chicken. In fairness, masarap siya. Ito na yung first meal natin bago tayo aalis. Ganito naman yung loob ng bus, hindi nga siya puno. Napaka-comfortable tapos meron kang USB na fast charging, Type-C meron din. Available din ang CR sa loob ng bus for emergency. First stopover namin, nag-CR and then bumili kami ng mga drinks tapos mga snacks. Umidlip muna ako. Napakatagal din ng biyahe, almost 12 to 13 hours. Pagdating namin dito sa may Lodge, nagising ako kasi napaka-alikabok sa labas, napakatindi pala yung sandstorm. Pagkagising mo, good morning, it's breakfast time. Tumigil muna kami dito sa isang gas station. Nasa Tabuk na kami for breakfast. All meals are already included doon sa binayaran namin. So wala na kaming poproblemahin pa kasi ipoprovide na lang nila. After namin nag-breakfast, nag-freshen up, nag-CR, tumuloy na ulit ang aming biyahe. Sobrang haba pa nito, almost 3 hours pa bago kami makarating sa first destination namin. And then napansin ko, this is part of NEOM. Ang dami ng construction na ginagawa rito. Unlike nung first, 4 years ago nung pumunta kami rito, magkasalubungan pa yung mga sasakyan. Ngayon, hindi na. Tapos gumagawa sila ulit ng another lane. Bale, pinapa-expand nila yung kalsada, which is good. Iniisip ko nga next time na babalik ako rito sa Tabuk, dadalhin ko na si Blessy. Pwede na ako mag-drive dito kasi napaka-convenient na, lalo na pagkagawa na yung mga daan. Habang nasa part kami ng NEOM, nadaanan namin yung pinakasentro nila dito. Meron na ring mga Albaik, KFC, Aldawa Pharmacy, tsaka mga convenience store at tsaka supermarket. Napansin ko din yung napakalaki nilang hospital. While on our way nga kami, hindi ko mapigilang hindi mamangha how God created the heaven and earth. Napakaganda ng view di. Napakalalaking mga bundok ng mga bato. Tapos mahirap tumubo yung mga halaman dito. Allow me to share the beauty of God's creation dito sa Saudi Arabia. Na-amaze din ba kayo how God created these things sa lupaing ito? After almost 4 hours of travel, narating na namin itong aming first destination. Kaya lang, sarado siya. Dahil minsan lang natin ito mapuntahan, kailangan tayong gumawa ng paraan. Ganyan daw ang mga Pilipino. Mapamaraan. Ito yung una naming pinuntahan, yung Golden Calf. Ang sabi ni Google, the Golden Calf is a significant symbol in both biblical and Islamic traditions, representing a moment of idolatry and a test of faith among the Israelites during the time of Prophet Moses. In the Bible, matatagpuan sa Exodus 32, while Moses was on Mount Sinai receiving the 10 Commandments, the Israelites grew impatient during his prolonged absence. At dahil nainip sila, in-approach nila si Aaron para mag-create ng Diyos para mag-lead daw sa kanila. Kinolekta nila yung mga golds ng mga babaeng Israelites para gumawa ng calf. Then, prinoclaim ng mga people of Israel na ito daw yung Diyos na nagligtas sa kanila from Egypt. Ayun, nag-offer yung mga Israelites ng sacrifices nila doon sa idol na ginawa. Then, pagkababa ni Moses from Mount Sinai, nagalit sa mga kapwa niya Israelite. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ipapakita ko muna sa inyo yung Mount Sinai. Yan po siya. Diyan po umakyat si Moses para kausapin siya ng Panginoon. Diba parang ang lapit lang pero ang layo niyan. At dahil nga sa galit ni Moses, tinaob niya at sinira niya yung golden calf na ginawa ng kanyang mga kababayan. Yeah, and it was so nice to visit this place. Napakaganda pero napakainit lang. Yun lang ang problema. So after here, lumakbay na ulit kami para sa aming next destination. Okay, so we are on our way to the Split Rock of Moses. Pero ganito pala yung daan dito. Mabako-bako. Kasi ginawa pa lang siya. So papunta kami ngayon, paloob doon, papasok doon. Tignan niyo mo yung mga rock formations. Then hopefully pagbalik namin dito next year, kung babalik pa kami, magawa na yung daan. Nilalakad namin kasi hindi makapasok yung bus. Ayan na yung Moses Rock, oh.
Kaya lang malayo. Alauna ng hapon, sa wakas nakarating na kami dito sa next destination namin, which is the Split Rock of Moses. Dahil sobrang laki nung bus na sinakyan namin, hindi na siya pwedeng pumasok dito at baka mabalahaw siya. Although, may mga nadatnan kami dito na mga SUVs na pwedeng pumasok rito. During our visit, medyo mainit yung araw pero yung hangin tama lang. Around 10 to 15 minutes from the main road, makakarating ka na dito sa paanan ng bundok na ito. Tapos, I have decided na umakyat doon sa taas. Let's go! Dito tayo. Kailangan natin bilisan. Yeah. Grabe. Nandito na ako sa tuktok. Konti na lang. Alright, so hindi siya madaling akyatin, mahirap siya kasi nga bundok siya ng mga bato. At saka yung ibang mga bato rito, medyo madulas siya. Buti na lang at maganda yung shoes na gamit ko. So if in case na pupunta kayo rito, magdala kayo ng running shoes, yung comfortable talaga sa paa. Sa wakas, after 8 minutes, nandito na ako sa taas. Medyo malayo din siya ha. Tsaka napakahangin dito sa taas. It's really majestic. So this is still part of Neom, and from here may mga nakita ako na mga constructions. Ewan ko kung anong itinatayo doon sa kabilang bundok. After here, nag-serve na sila ng lunch. Papunta naman kami ngayon sa aming next destination. Our next stop is the caves of Shuaib near Al-Bad. So guys, ito yung mga libingan noong unang panahon. Parang si Jesus Christ, ganyan sa cave. Tapos iro-roll lang nila yung stone para hindi kuhanin ng mga hayop yung mga nailibing na tao. So punta tayo doon. Ito yung mga libingan nila noong unang panahon. Ganito siya. Diyan nakalagay yung mga mami. Ngayon wala na yung mami, daddy na. Ayan, sige Madel, pasok ka dyan. Okay, this is another one. Do you want to go inside? I'll show you. Nakakahingal. Ganito dito sa loob. In fact, it's not my first time to visit this place kasi 4 years ago kasama ito sa aming itinerary. Pero kapag nandito ka, something creepy, may parang feeling ko may nakatingin sa akin. And then medyo natakot ako dito banda kasi next video ko, yan, dyan sa madilim na yan, feeling ko may nakatingin sa akin. So hindi ako nagtagal sa place na yan. Lumabas din ako agad tapos sabi ko kay Madel, feeling ko may nakatingin sa akin dun. Yung pato yung hinahanap ko eh. Then pagbalik namin dito sa welcome area, nakita ko may kalaro si Kuya Efren na bata. Dito pa rin sa Al-Bad Tabuk matatagpuan itong Moses Well. According to both Islamic and biblical traditions, the well where Prophet Moses arrived after fleeing from Egypt. At this well in Madian, he helped 2 women who were struggling to water their flock. Moved by his kindness, their father Jethro invited Moses to stay at their home. Moses later married one of Jethro's daughter, Zipporah or Sufura, and lived in Midian for nearly 10 years, working as a shepherd before receiving divine command to return to Egypt. This well is a powerful symbol of exile, humility, and divine destiny, making it a spiritually meaningful stop in our journey. Sobrang ganda ng place na ito at napaka-peaceful kasi malayo sa kabihasnan. Napakasarap tumambay dito. Maganda yung hangin, hindi siya malamig, hindi rin siya mainit. Sunset na, then we need to leave this place for our next destination. Okay, so katatapos namin doon sa Well of Moses. Ngayon, pupunta naman kami sa 12 Spring of Moses. Pero, tignan mo naman gabi na.
naglalakbay pa rin kami. What a journey. Habang nasa biyahe kami, nag-serve na sila for our dinner. We have roasted chicken for tonight. Anyway, so instead of going to the 12 Springs of Moses, hindi na kami tumuloy kasi hinarang kami ng guard ng NIOM. Ang paliwanag nila sa amin is hindi na lang nila ina-allowed yung mga visitor na pumunta doon. Yeah, nakakalungkot pero it's okay for me kasi last 4 years pumunta na kami doon. Kaya lang yung mga kasama namin hindi nila nakita. Napakarami pang pwedeng i-explore sa place na ito. And yes, kung tatanungin niyo ako kung babalik pa ako sa place na ito, oo naman. Marami pa akong pwedeng ma-discover dito. Lalo na kapag nag-open na yung NIOM. Magkano nga ba yung nagastos namin nung pumunta kami dito? Ang binayaran namin sa Red Sea Tours ay 500 reals. All in, wala ka nang iisipin, nandun na lahat.